mga owners o mga may-ari ng pinakamalalaking shipping lines sa buong Pilipinas ngayong 2026. Number 10, Ocean Jet. Isa sa pinakasikat na fast ferry operator sa Visayas. Ang Ocean Jet ay under ng Ocean Fast Ferries Inc. ng Lua family or ni Bebot Lua. Kung nakabiyahe ka na ng Cebu to Bohol, Cebu to Ormoc, Dumaguete to Siquijor o Bacolod to Iloilo, malaki ang chance na nakita mo na ang Ocean Jet. Ito'y kilala sa high-speed passenger ferries. Hindi ito tulad ng malalaking roro na nagdadala ng trucks at buses. Ang focus nito ay mabilis ang biyahe ng mga pasahero sa pagitan ng islands, lalo na sa tourism-heavy routes. Public fleet listings nito ay 17 vessels. Karamihan ay fast crafts na kayang magsakay ng daan-daang pasahero depende sa barko. Ang kumpanya ay Cebu-based at matagal nang konektado sa private owners behind Ocean Fast Ferries. Dahil private company ito, walang verified public net worth ang owners. Pero dahil sa dami ng ruta, vessels at lakas ng tourism traffic, ang negosyo ay estimated na maaaring nasa 10 bilyong piso minimum ha. Ang lakas ng Ocean Jet ay hindi laki ng barko, kundi bilis at convenience. Sa bansang island to island ng buhay, minsan, ang pinakamahalaga ay kung gaano kabilis mong mapagdudugtong ang dalawang probinsya. Number 9, Cocalyong Shipping Lines. Isa sa kilalang Cebuano shipping success stories. Ang founder at kilalang mukha sa likod nito ay si Chester C. Cocalyong, kasama ang Cocalyong family. Nagsimula ang shipping line na ito noong 1989 gamit ang isang barko, ang MV Tandag, sa ruta na Cebu to Tandag. Isang barko lang noon, isang ruta lamang. Pero ngayon, lumaki ito into a fleet of around 16 ships serving several routes in Visayas and Mindanao. Ilan sa kilalang ruta nila Cebu to Butuan, Cebu to Cagayan de Oro, Cebu to Ozamis, Cebu to Dumaguete at iba pa. Ang interesting sa Cocalyong ay kilala sila sa pagiging hands-on sa serbisyo, cleanliness at safety standards. Sa mundo ng shipping, hindi lang presyo ang labanan, importante rin ang tiwala ng pasahero. Walang official public net worth si Chester Cocalyong, pero base sa fleet at routes at shipping assets, ang Cocalyong Family Enterprise maaaring nasa minimum ng 20 billion pesos. Hindi naman sila palaging nasa national headlines. Sa Visayas at Mindanao, napakalaki ng papel nila sa biyahe, negosyo at supply chain. Number 8, Fastcat. Ang modern ferry brand na Fastcat is under Archipelago Philippine Ferries Corporation led by Christopher Chet Pastrana. Ito'y naiiba dahil kilala ito sa katamaran Roro Ferries. Ibig sabihin, dalawa ang hull o katawan ng barko kaya mas stable ito sa tubig kumpara sa traditional vessels. Ang goal ng Fastcat ay i-modernize ang ferry travel sa Pilipinas. Hindi lang basta magdagdag ng barko, kundi magbigay ng ligtas, mas komportable at mas maayos na inter-island transport. Ang company ay may current fleet na nasa high teens to around 20 vessels depende sa active and delivered vessels. May target din ang kumpanya na umabot ito sa 30 vessels by 2030. Ang isang modern Roro vessel ay napakamahal. Depende sa size at specs, maaaring nagkakahalaga ito ng daan-daang milyon hanggang mahigit sa 1 bilyong piso bawat isa. Kaya kahit hindi public ang personal net worth ni Chet Pastrana, ang Fastcat business itself malinaw na nasa bilyon-bilyon at minimum 30 billion pesos ang net worth. Estimated lang to ha. Ang kakaiba sa Fastcat ay hindi sila lumaki dahil sa dami lang. Lumaki sila dahil sa modernization. Sa isang bansa na marami pa ring lumang domestic vessels, malaking bagay ang operator na nag-i-invest sa brand new purpose-built ferries. Number 7, Philippines Pan-Asia Carrier Corporation. Ito'y madalas na rin pinag-uusapan. Kung ang ibang kumpanya sa listahan ay kilala sa pasahero,
Ang Span Asia naman ay kilala sa mundo ng cargo, containers at supply chain. Ang roots nito ay connected sa dating Sulpicio Lines, isang malaking pangalan sa Cebu shipping history. And the legacy is linked to Don Sulpicio Go and the Go family. Ang Span Asia ay isa sa major domestic container shipping company sa Pilipinas. Hindi man sila lagi nakikita ng turista, malaking bahagi sila sa paggalaw ng produkto sa bansa. Public company information places Span Asia at around 17 vessels serving major ports nationwide. May vessels sila na kayang magdala ng daan-daang containers. Halimbawa, may barko silang listed at around 657 TEUs. Ang TEU ay standard unit ng shipping container, okay? Sa madaling salita, isang biyahe pa lang ng malaking cargo ship, katumbas na ng napakaraming trucks na puno ng produkto, appliances, construction materials, pagkain at supplies. Walang official na public network din ng Go family connected to Span Asia. Pero dahil container vessels, cargo equipment at logistic assets ang napakamahal, ang business scale nito ay malinaw na nasa bilyon-bilyon at estimated nga na around 30 billion pesos. Tahimik ba ng cargo shipping? Ito ang tunay na backbone ng ekonomiya ng mga isla. Number 6. Light Ferries. Ito'y under ng Light Shipping Corporation led by founder, president, and CEO Lucio E. Lim Jr. Ito'y Boholano-rooted shipping company. Nagsimula ito noong 1990 sa ruta ng Loon, Bohol to Argao, Cebu. Mula sa isang strategic route, lumawak ang light ferries into one of the most important ro-ro operators in Visayas and Mindanao. Official company information previously listed light shipping as operating to around 20 ro-ro cargo passenger vessels. With newer expansions, reports showing na may continued growth in routes and vessels. Ang light ferries ay kumukonekta sa Bohol, Cebu, Negros, Siquijor, Leyte, Samar, Surigao, Zamboanga del Norte at iba pang areas. Ibig sabihin, hindi lang sila pang pasahero, pang negosyo rin sila. May vessel sila na kayang magsakay ng halos 800 passengers at maraming trucks. Isang barko pa lang parang floating bus terminal, cargo hub at truck lane, all in one. Walang verified public network si Lucio E. Jim Jr. pero base sa laki ng fleet operations, minimum 35 billion pesos ang network. Estimated ulit ha, maaring nasa daan-daang bilyon pero yun ang minimum natin. Number 5. Alezon Shipping Lines. Ang Alezon ay isa sa pinakamahalagang shipping company sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at nearby areas. Ang company ay connected sa Tan family of Zamboanga with early history linked to Feliciano and Tan Sr. Founded around 1976, lumaki ang Alezon mula sa regional operator into one of the most recognized shipping lines in Western Mindanao. Public fleet figures vary pero may listings na naglalagay sa kanila ng around 25 vessels. Depende na rin kung active or inactive cargo o passenger vessels ang kasama sa bilang. Pero mas mahalagang banggitin, noong January 2026, naging headline ang Alezon dahil sa sinking ng MV Tricia Kirsten 3 habang papunta ng Jolo mula Zamboanga. May mga pumanaw, marami rin ang na-rescue at pinasuri ng authorities ang passenger fleet ng kumpanya. Kaya hindi natin ito binabanggit para i-glorify lang. Binabanggit natin ito dahil sa shipping industry, hindi lang laki ng fleet ang mahalaga. Safety, maintenance, seaworthiness at accountability ang tunay na sukatan ng tiwala. Ang public network ng Tan family is around 40 billion pesos estimated. At ang Alezon malaking pangalan sa Mindanao pero reminder din ito na sa dagat, safety must always come first. Number 4. To Go Group.
Ito'y pinakakilalang national brand sa maraming pasahero, ang To Go. Itong grupo ay under SM Investments Corporation, controlled by the C family, ang pamilya sa likod ng SM Malls, BDO, SM Retail, Property, SMDC Banking and Logistics businesses. Kung net worth ang pag-uusapan, sila ang pinakamabigat sa listahang ito. The C siblings were listed with a combined net worth of around 725 billion pesos. Hay! Ang laki! Pero interestingly, hindi sila ang pinakamaraming barko. To Go's official sea freight information lists 9 RoPax vessels and 1 freighter, serving around 20 ports of local across Luzon, Visayas, and Mindanao. So bakit napakataas nila sa listahan? Dahil ang To Go ay hindi lang ferry company. Isa itong integrated logistics and sea travel business. May passenger travel, cargo, freight forwarding, warehousing, and supply chain services. Ilan sa vessels nila ay kayang magsakay ng higit 1,800 passengers plus cargo and rolling vehicles. Kaya kahit mas kaunti ang barko nila kaysa sa ibang operators, mas malaki naman ang corporate backing. Ang To Go ay may history connected sa dating malalaking names tulad ng Negros Navigation Super Ferry, Cebu Ferries at iba pa. Kung richest owner ang pag-uusapan, panalo si family. Pero kung fleet count, may basehan tayong ibang mas mataas. Number 3, Chelsea Logistics. Kilalanin natin ang Uy of Davao na si Dennis Ang Uy, founder ng Udena Group and the man behind Chelsea Logistics and Infrastructure Holdings Corporation. Important note ha, ito ay si Dennis Ang Uy of Udena, hindi si Dennis Anthony Uy of Converge, okay? Sa shipping, ang Chelsea Logistics ang may hawak ng major brands tulad ng Starlight Ferries, TransAsia Shipping Lines at Supercat. A few years ago, Chelsea publicly reported a fleet of around 76 vessels, including RoPax vessels, fast crafts, cargo ships, tankers, tugboats, and other maritime assets. Current active count can change depending on dry dock, retirement, acquisition, or reorganization. Pero malinaw na isa ito sa pinakamalalaking maritime group sa bansa. Starlight Ferries alone reported around 20 vessels after adding newer vessels to its fleet. Chelsea's shipping lines also served millions of passengers in recent years. Pagdating naman sa net worth ni Dennis Uy, nasa public to at it's around minimum of 20 billion pesos. At alam naman nating mas malaki pa yan sigurado. Ang Chelsea ay example ng aggressive expansion. Hindi lang isang ferry line ang pinapatakbo. Multiple brands across passenger travel, cargo tankers, logistics, and maritime support. Kung pinag-usapan ng biggest maritime group owners in the Philippines, Dennis Uy is definitely one of the biggest names. Number 2, Montenegro Shipping Lines. Pag-usapan natin ang isa sa pinaka-visible ferry operator sa bansa. Kung nakapunta ka na sa Batangas Port, Calapan, Puerto Galera, Romblon, Marinduque, Masbate, Palawan, Visayas o Mindanao, malaki ang chance na nakita mo na ang Montenegro. Ang founder legacy ng kumpanya ay connected to Vincent L. Montenegro Sr. and the company remains associated with Montenegro family. Montenegro is known for Ro-Ro fast craft passenger and cargo vessels operations. Official company information shows more than 50 vessels, while yung mga bagong company announcements have reported the addition of their 85th vessels na. Kaya ang safest wording, Montenegro has at least 50 plus vessels officially shown, with newer announcements na talaga namang baka nasa 90 vessels na. Ang lakas ng Montenegro ay route coverage. Hindi lang sila isang ruta operator. Malawak ang reach nila sa Luzon, Mindoro, Romblon, Marinduque, Masbate, Palawan, Visayas, and Mindanao. Hindi lang turista ang dinadala nila. Kasama rito trucks, gulay, isda, bigas, motorsiklo, building materials, negosyo at emergency transport. Walang verified public net worth ang Montenegro family pero
ito'y nasa around 40 billion pesos. Minimum ha. Estimated yon. Tahimik man ang ownership, malakas ang presence sa maraming island provinces, Montenegro is part of everyday life. And at number 1, actually, Montenegro Shipping Lines ang number 1. Pero dito sa number 1, explain na lang natin. Kung network ng owner ang pag-uusapan, ang number 1 ay Sea Family through To Go dahil umaabot sa around 725 billion ang combined family net worth of estimate ng pamilya C. Kung broad maritime assets ang basihan, napakalakas ng Dennis Uys Chelsea Logistics dahil sa multiple shipping plants and large group fleet. Pero eto na, kung basihan ay visible domestic ferry fleet at island round spread, ang number 1 talaga natin ay Montenegro Shipping Lines. Bakit? Dahil sa Pilipinas, hindi lang laki ng barko ang labanan. Ang totoong labanan ay coverage. Ilang isla ang naabot mo, ilang ruta ang napapanatili mo, ilang probinsya ang umaasa sa biyahe mo araw-araw. At dito, malakas ang Montenegro. Mula Batangas to Mindoro, Romblon to Marinduque, Masbate to Palawan, Visayas and Mindanao. Naging bahagi sila ng buhay ng maraming Pilipino. Hindi man sila kasing flashy ng ibang brands. Ang impact nila ay ramdam sa pier, sa truck lane, sa ticket booth at sa negosyo ng ordinaryong tao. Sa bawat Roro trip, may pamilyang umuwi, may negosyong bumabiyahe, may produktong kailangan makarating at may probinsyang mas naging connected sa buong bansa. Kaya sa ranking na ito, Montenegro talaga ang number 1 sa ating domestic ferry presence sa public fleet count and route reach. At iyan ang pinakamayayamang owners ng mga shipping lines sa ating bansa. Sa likod ng bawat barko, may bilyon-bilyon, milyong-milyong investments. Sa likod ng bawat ruta, may libo-libong pasahero at negosyo na umaasa. At sa likod ng bawat pier, may kwento ng diskarte, risk, expansion at responsibilidad. Kaya sa susunod na sasakay kayo ng ferry, Roro, fast craft o cargo ship, tandaan nyo, hindi lang kayo sumasakay sa barko, sumasakay kayo sa pinakamahalagang parte ng ekonomiya ng Pilipinas. Kung hindi man isa ito sa pinakaimportante. Kung nagustuhan nyo ang video natin for today, please comment Montenegro, go, go, go! At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!